Kasi yung anak ko, ano siya, nag-boyfriend. Ayoko siya mag-boyfriend kasi minor pa siya. Ngayon, sa tuwing pinagsasabihan ko siya, ang tawag niya doon is issue. Ang gusto ko lang is mag-update siya kasi nandun na siya sa side ng ex ko na, yung ex ko na humanap ng kumabilang bahay. Trouble. Kukunin mo siya. Yun lang ang paraan para mapasunod mo ang anak mo. Kukunin mo siya, nasa poder mo dapat siya, tapos ikaw magkukondisyon sa isip niya. Pag wala siya sa poder mo, mahihirapan ka talaga. Isa yan sa mga problema ng mga OFW eh. Hindi lang ikaw ang may problema niyan na nandito ka pa sa Pilipinas. Hindi lang ikaw may problema niyan. Maraming babae may problema niyan. Ate naman, pakita ko sa iyo kung gaano karaming babae may problema niyan. Pilipinas, ilan sa inyo yung mga may problema sa anak? Hindi na importante kung babae ka o lalaki ka na hindi na sumusunod sa'yo. Ang dahilan kung ba't hindi sumusunod sa'yo dahil wala sa poder mo. Type ako. Tama, makikita mo ngayon kung gaano karami yung may problema kapareso sa'yo. Kasi regardless kung babae ka o lalaki ka, nandito siya sa bahay, Kuya Chester. Excuse me po, nasa bahay siya noon. Tapos po, yung mama ko, pinaalis siya kasi nagkaroon ako ng mental health problem dahil dun sa ex ko. Then, pinag-ayos ko sila ng papa nila kasi hindi naman naging pabayang ama. Kung sa akin po, battered wife po talaga ako at pinagtakpan ko yun na matagal na panahon. Ngayon, yung tatay ayaw makipag-co-parenting, tapos yung babae linlock ako. Ang sabi ko lang is sana makausap ko na lang yung mga bata. Kapag minor pa, sa'yo pa dapat ang ano niyan. Sa'yo pa dapat ang custody niyan. You can take it to court. Yun nga. Tapos hindi naman kami kasal. Hindi naman kami kasal. Yung anak ko is tatlo sila. 18, 17, tsaka 10. Yung pangalawa ko yung lumalaban sa akin. Puro babae sila. Tatlong babae. Ngayon, nabibrainwash siya doon sa side ng ex ko. Kinukuha ko yung anak ko. Nag-ano na kami ng custody. Ngayon, inilalaban nila na mayroon akong mental health disorder. Bipolar to na ako eh. Dahil nga doon sa ex ko. Hindi ako naging pabayang magulang talaga sa kanila. Talagang inalik yung mamuhay ko. Hindi ako nagtrabaho. Kasi puro babae sila. Ayoko maranasan nila yung naranasan ko na namumulest siya. Ano ngayon ang tanong mo? Anong po bang dapat gawin, Kuya Chester, sa mga ganong bata na nagiging manipulative na sila? Kasi yung bunso ko po is dinamay niya rin. Pinagdamot po nila sa akin. Hindi po ako lasing. Ganito lang talaga ako magsalita. Nagtatanong ako kung lasinggero daw ba ako eh. Iced tea po ito, iced tea. Ulitin ko, ano to? Iced tea. Hindi po ako lasing. Tungkol doon sa anak mo, wala lang tulog. Mahihirapan ka talaga doon. Ngayon, tatanong mo sa akin, ano resolution doon? Ang resolution doon, makuha mo anak mo. And you've already taken it to court. So, aantayin mo ngayon ang court order tungkol doon. Opo, naman na po kami sa attorney po eh. Hindi sa attorney yan, sa korte yan. Kailangan nyo talagang dalhin sa korte yan. Hindi sa attorney yan, hindi yan parang kukuha ka lang ng abogado, tapos okay na. Evaluation na po ako. Ayun, yun na mismo. You're doing a good job. Yun na mismo eksakto yung kailangan mong gawin. Kasi minor de edad pa yung anak mo eh. Pag tungtong ng 18 niya, yun nga lang, wala ka ng custody dyan. Opo. Ay, ang daming hearsay na 7 lang daw pababa. Yung pwedeng as long as minor de edad. Pwede nasa akin. Meron ka namang abogado eh. Meron ka naman ng abogado. Huwag mo nang problemahin yung bagay na tungkol sa legal dahil may abogado ka naman na. Di ba sabi mo, dinala mo na sa abogado.
Opo. O, problema na ng abogado yun. Ngayon dahil lang kung bakit ka nagbabayad ng abogado eh. Kung hindi ka naman nagbabayad ng abogado, eh yun yung dahilan kung bakit ka nagpunta sa abogado in the first place. Para maliwanagan mo yung mga ganung bagay. Opo. Tungkol sa anak mo, kung meron ka pang kung meron ka pang communication sa anak mo, eh yun, doon mo lang siya pangangaralan. Pero hanggang pangaral na lang magagawa mo diyan kasi wala sa custody mo. Hindi talaga susunod sa yan, expect mo na yun. You have to manage your expectation. Kasi alam mo, at the end of the day, simple lang naman yan eh. Hindi lahat ng bagay sasang-ayon sa gusto natin. Minsan, pati anak natin hindi sumasang-ayon sa gusto natin. Ano ngayon ang gagawin mo? Manage mo expectation mo. Kung wala ka na talagang magagawa, dapat tanggapin mong wala ka na magagawa. And when I say walang magagawa, ang ibig ko sabihin, physical na gawa. Pero yung verbal, kaya pa. Nasa korte na eh. May panalo naman po ako doon. Sa comment section kasi sabi, hindi daw ako mananalo. Huwag mo nang problemahin yung comment section. Kasi nga, ang abogado mo na nga kasi ang bahala doon. Huwag mo nang problemahin yung comment section. Ngayon, tungkol doon sa anak mo, wala, pangangaralan mo lang. Pero you have to manage your expectation. You also have to manage your emotions. Hindi ka pwedeng magdamdam na, oo, sige, nandun na tayo, nakakapagdamdam talaga yon. Pero optional kung daramdamin mo. Ako, sa akin, galingan mo na lang sa buhay mo. Para kapag ka maayos-ayos ang buhay mo. Ngayon, ikaw ngayon ako. Babalik po ako sa training ko as instructor po. Yun na mismo, nakuha mo na. Kailangan mo talaga magkaroon ng trabaho. You need something to occupy your mind. Para, alam mo yun, nagkaroon ka na nga ng health issues, tapos nasa bahay ka lang, tapos parang wala ka pang ginagawa, tapos nga nagpaplano ka may gagawin. Good, tuloy mo na kagad yung plano mong gagawin. Nakaka-ano naman trigger tong mga comment dito. Hindi naman nila alam yung kasi importante yan eh. Hindi importante yan. Uulitin ko, hindi importante yung opinion ng ibang tao. Yan ang isa sa mga magiging malaking problema mo sa buhay kapag lahat na lang ng comment ng mga tao. Kasi nakita ko po yung content mo, kuya, na dinala mo ng 9 na buwan tapos walang yun na lang, utang na loob mo na yun sa nanay mo eh. Hindi ka naman pinabayaan. Tama ka. Yun po yung nangyari sa akin. Busog na busog po sila sa pangaral. Kaya, bakit po ganun? Pinag-ayos ko sila ng papa nila. Kasi bata pa siya. Pinag-ayos ko po sila ng tatay po nila na wag magtanim ng galit. Hindi man kami naging maayos ng ex ko. Naging maayos namang siyang tatay sa mga bata. Wala naman po kaso sa akin yun. Ang sa akin po, bakit pinagdadamot sa akin yung anak ko? Yun na nga mismo yung dahilan kung bakit nandun na kayo sa korte. Gusto mo ba yung opinion ko o gusto mo lang maglabas ng sama ng loob? Opinion at maglabas din po ng sama ng loob. Okay. Yun, ang opinion ko tungkol doon, nandun naman na sa korte yan. So aantayin mo ngayon kung ano magiging desisyon ng korte and you just have to accept it. Pagka hindi tinanggap ng korte, edi akit mo ulit. So mas mataas pa. Ganun yun eh. Maraming salamat Kuya Chester ha. Importante, sa payo po. Bago ka bumaba, importante, matuto ka ng konsepto na i-manage mo yung expectation mo. Matuto ka rin ng konsepto na pigilan mo ang puso mo at ang mata mo na makapagdamdam o makakita o makarinig ng mga bagay na alam mo namang hindi naman pumapabor sa'yo at wala namang pakinabang sa'yo. Iingatan mo lagi puso mo. Iingatan mo lagi ang isip mo. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan isaksak mo pa sa isip mo. Tingnan mo, katulad nun, pati yung comment ng mga tao, impactful pa rin sa'yo. Considering na itong mga tao na to, wala namang kinalaman sa buhay mo yun eh. Wala na namang maidudugtong sa buhay mo yun eh. So ano bang pakinabang na pansinin mo pa yung komento ng mga tao? Diba? Lagi at laging merong magsasalita. Po, ang saan kasi, problema yan. Dali lang, sister. Lagi at laging merong magsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo. Kasi tignan mo, sa akin nga eh. Ang gusto ko lang makatulong sa mga tao pero laging may nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Ang ginagawa ko, simple. Dahil influencer ako, pinakikinabangan ko ngayon yung mga basher na yan. In your case, pwede mong itikom yung tenga mo. Eto, may tuturo ako sa isa sa mga pinakamalulupit na tool. Kapaki-pakinabang na kapaki-pakinabang na approach sa mga taong hindi importante. Ready ka na? Opo. Eto, pag-aralan mo to ng mabuti. Pag natutunan mo to, na-master mo to, malayo mararating mo sa buhay. Ata. Yes po. Nagets mo? Opo. Alam mo na. Lagi at laging may magsasalita na hindi maganda tungkol sa'yo. Pero ang bottom line nun, simple. Hindi lahat ng tao kailangan pang marinig na magsalita. Hindi ko po kailangan damdamin mo pa.
Opo, hindi ko naman sila kailangan sa buhay ko kasi wala naman silang ambag sa buhay ko eh. Isa pa, matuto kang makinig para matuto. Sobrang importante. No? Always po yan. Matuto Always kang po yan. makinig para Kaya pag matuto. ako nagkakaroon ng episode, nalabas po ako na nag-walking tapos sound trip. Effective Yung yun. sound trip na hindi malungkot, Heavy metal. worship ganun. song. Hindi malungkot. Hindi naman hindi Heavy naman metal. heavy metal. Heavy metal. Medyo masakit na sa tenga yun eh. Okay. More on worship song ako. Good, ayos. Follow-up question, sister. Wala na po. Sobrang thankful ako kasi nakausap kita kasi idol kita. Salamat, sister. Na-appreciate kita. Opo. Gumaan yung God nararamdaman mo. bless po. Opo, God bless and thank you po sa opinion nyo. Okay. Maligaya ako, nakatulong ako sa Ingat inyo. po. Bye-bye. Thank you po. Okay. At least aware kayo. Aware kayo na may nakikinig at aware din kayo na merong ibang opinion bukod sa sarili ninyong opinion. Pag kailangan nyo ng opinion ko, dito lang naman ako palagi. Pag kailangan nyo na makikinig, at dito lang din naman ako. Minsan nga lang may mga pagkakataon sa sobrang dami ng laman ng inbox eh. Minsan hindi ko na nasasagutan lahat. Ang madalas lang naman na hindi ko nasasagutan yung mga nagpapasalamat eh. Kasi mas prefer ko nga pagdasal nyo na lang ako kaysa magpasalamat pa kayo sa akin. Good morning, Good morning, mga idol. Taga saan ka? Good morning. Maynila, idol. Manila. Okay. Ano tanong mo, brother? Tanong lang ako, idol. Sakit kasi ng ano ko, idol. Madalas yung sakit ng ano ko. Ulo ko. Ano yan? Physical na sakit ng ulo o problema? Hindi siya typical na problema kasi ano naman. Mababa lang. Kumbaga ano lang. Stress siguro. Paano ba na-overcome yung stress? Hanapin mo kung saan ka nai-stress. Madalas na pagkakataon, either sitwasyon yan o problema. Pag problema, resolbahin mo na kagad. Pag sitwasyon, pag-aanin mo. Yun ang sikreto. Ang tanong mo sa akin tungkol sa stress tungkol sa sakit ng ulo bye Jessic. Ingat. Tama, Jessic ba, idol? Hindi, mapacheck up ako, idol, ngayon, idol eh. Mas maigi nga, magpa-check up ka para malaman mo kung saan nanggagaling yan. Pag regular yung sakit ng ulo, madalas may pinanggagalingan yan. Pagka paminsan-minsan lang, check mo, baka kulang ka lang sa tubig. Lumalapot ang dugo mo, hindi nakakaakit ng maayos ang oxygen. Hydrated naman ako, idol. Di yun na nga, magpapa-check up ka na. Para Pero malaman mo usually ano ata, siguro puyat idol na. baka na, May sobra ka malantak ko siguro nakaka-cellphone. puyat. Mukhang hindi ka pa yata natutulog Ay, hindi kasi ano eh. Night shift kasi yung work ko eh. Okay. Pero ano lang, sa bahay lang. Delikado masyado night shift. Kasi ang traditional na ano ko, natulog ko 12 noon, tapos gising ko ng mga 7. Tapos gising ang tulog ko ulit 12 noon. Panggabi ka ba? Oo nga, sinabi mo panggabi. Pero call center ba trabaho mo o CQ? Hindi, work from home ako, shipping. Okay. Kaya mas mahaba yung oras. Siguro. Papa-check up ka lang, no? Siguro idol. Okay. Follow up question. Baka sa idol. Wala na idol. Okay na yun. Okay, sige. Thank you very much. Pantok lang. Sige, bye-bye. Sige. Okay. Ulit ito pa. Dimples girl. Good morning, sister. Taga saan ka? Mga wala sa Dimples girl. Anonymous. Sige, pinagsabay ko na yung dalawa, si Dimples girl at saka si Anonymous.
Niyari ako. Restricted for some audience. Live contains themes that may find uncomfortable and has been restricted. Reason, alcohol, tobacco, and drugs. Sobra naman yun. Ice ping nga lang to. Good morning, Anonymous. Taga saan ka? Good morning. Taga saan ka? Nakatuloy ako na isa pa. Sabayan natin dito. Wala si Anonymous. Next na tayo. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka? Cavite, brother. Okay. Cavite. Ano tanong mo, brother? Brother, anong pipiliin mo? Happiness or meaning? Meaning. Mas importante sa akin meaning. I can always find happiness anywhere. Bakit brother meaning? Mas importanteng alam mo kung bakit ka nabubuhay kaysa masaya ka lang, di mo naman alam kung bakit ka nandito. Gets mo yun? Mismo. Bakit? Ang follow-up ko doon, brother, bakit most people pinipili nila ang happiness? Bobo at iniiwasan ng meaning? Bobo. Ano pa ba naman ang ano mo ron? Ano pa ba naman ang paliwanag doon? Hindi ba dahil may nahihirapan sila sa maghanap ng meaning kaya mas pinipili nila ng happiness? Hindi naman ganun ka komplikado maghanap ng meaning eh. Tignan mo, mag-anak ka, may meaning na buhay mo. No. Magulang mo, tingin ka lang sa paligid eh. 'Di ba? Tingin ka lang sa paligid, hindi naman 'yan purpose eh, 'di ba? Hindi rin naman predestination ang hinahanap mo. Predestination, purpose, medyo mahirap-hirap. Pero meaning, madali lang 'yan. Ikaw maglalagay ng meaning sa sarili mong buhay. Hindi ganun ka komplikado 'yan, brother. Hindi ganun ka komplikado maghanap ng meaning sa buhay mo. Lingon ka lang sa paligid mo, may meaning na buhay mo eh. Tingnan mo yung mga kapwa-tao mo nahirapan, tingnan mo yung magulang mo nahirapan, tingnan mo yung kapatid mo nahirapan, tingnan mo yung anak mo nahirapan, tingnan mo yung asawa mo nahirapan. Tulungan mo sila. 'Di ba? Hindi naman ganun ka komplikado maghanap ng meaning sa buhay. Yung meaning, ikaw ang magkakabit niyan sa sistema mo. Iba naman ang purpose. Ibig sabihin, ikaw bilang tao, anong purpose nung gumawa sa'yo para ginawa ka niya? Pero yung meaning, ikaw magsasabi kung anong meaning ng buhay mo. Yun yung sunod na tanong ko, brother. Purpose o meaning? Pleasure or purpose? Purpose ako, brother. Pleasure, parehas lang din ang kaligayahan yan eh. Tuwan-tuwa ka lang, nilabasan ka, pagkatapos mo nilabasan, o na-pleasure ka na, o, ano na ngayon nakasunod? Diba? Sige, ano ngayon nakasunod? Tapos tignan mo, empty pa rin buhay mo. Pakarami kong kakilalang mga mayayaman na yan ang ano eh. Yan ang gawain eh. Mag-inom, magtobako, magkakasama kami. O, tapos pagkatapos nung kakantot sila ng magandang babae, binayaran nila ng sobrang mahal. O tapos pagkatapos nun, empty pa rin ang pakiramdam nila. Marami lang pera. Maligaya, masaya lang yung buhay mo ngayon dahil sa iyo yung lahat ng gusto mo. Masaya ka kapag kasama mo yung mga tropa mo na pinagyayabang mo lahat ng bagay na na-achieve mo sa buhay. Pero pag ikaw lang mag-isa, trouble ka. Ang dami kong kaibigan na ganyan. Mga taong may pera, tapos pag mag-isa lang sila, lahat ngayon ng kuyumag sa utak nila, doon na lumalabas. All their demons are starting to creep in. Minsan nga, 2-3 bote lang ng alak. May intindihan mo na kagad, lahat tayo pare-pares may problema eh. Pati yung mga mayayaman na yan. May problema rin yung mga yan. 2-3 bote lang ng alak. Tapos doon na kayo magkakaintindihan, tsaka mo marirealize na hindi pala pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Yung pag meron ka na, bakit napapaisip ka bigla? Parang, bakit nandito ba ako? Mas malala pa nga kamo yung problema ng mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap. Yung mga mahihirap, ang problema mo lang yung pagkain mo eh. Yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay mo may sakit, yun lang problema mo eh. Problema ng mayaman, yung sarili nila eh. Hindi nila alam kung ano ginagawa nila dito, lilibot-libot dito sa mundo. Pag maiintindihan mo yun, pag sobrang dami na ng pera mo, maiintindihan mo yun, pag tuloy-tuloy nang pumapasok sa yung pera mo, tas wala ka ng enough na distraction na enticing para sa iyo, hindi na appealing sa iyo pag nenegosyo o paggawa ng pera kasi nga tuloy-tuloy na pumapasok yung pera eh. Di ba? Hindi na rin appealing sa iyo na mambabae dahil nakadami ka na nga. Hindi na rin appealing sa iyo na mag-inom dahil hindi mo rin naman masyadong trip o parang alam mo, sawa ka na sa alak. Usok, sawa ka na rin sa usok. Diba? O kung ano pa man, yabang-yabang, sawa ka na rin dahil matanda ka na. Alam mo, when you get to that part of your life na nagawa mo na halos lahat ng gusto mong gawin sa buhay, and then you will ask yourself, ano ba ginagawa ko rito sa mundo? Ba't ba ako ginawa rito? Ano ba meron dito? Anong dahilan? Ba't ba ako nandito? Ba't ba ako umiiral kasama nitong iba pang mga tao sa paligid na lahat sila masaya sa mga bagay na nagawa ko naman na? At sila masaya. Nagawa ko na lahat ng mga bagay na yun eh. Parang nawawalan ka na ng gana, ano?
Tapos mawawalan ka rin ng dahilan kung bakit ka ba nabubuhay. Kasi hindi mo na makita ngayon kung anong dahilan eh. Alam mo, yung utak mo tatakbo ng maganda yan kapag nakarami ka na ng pera. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, Pilipinas. Gumawa kayo ng pera, mag-ipon kayo. Pag nakaipon ka, tignan mo, tatakbo ng maganda utak mo. Hindi ka na survival mode. Abundant mode ka na. Tapos tsaka mo ngayon ma-realize na, okay, hindi pala pera purpose ng buhay. Nako, may problema. Ano problema? Mas malaki kaysa sa pera, hindi kaya resolbahin ng pera. Tama, brother. Oo. Kasi pagka yung parang nasa yung kapos na kapos ka, wala ka namang ibang isipin. Mas marami kang problema pagka ganun. Yung mga problema mo nga lang, kaya resolbahin ng pera, pero madami. Ang problema, wala kang pera. So ngayon, ang nangyayari, yung problema mo na kaya namang resolbahin ng pera, enough distraction na sa utak mo para maligaw ka ngayon kung ano ba ginagawa mo rito sa buhay. So ngayon, nangyayari, habol ka ng habol sa pera, habol ka ng habol sa pera, habol ka ng habol sa pera. Doon na ngayon dumarating yung kawalang kakontentuhan. Habol ka ng habol sa pera, hindi magkaintindihan. Magkano ba talaga hinahabol mo eh? Tignan mo, pag nakita mo social media, ang dami dyan habol ng habol sa pera eh. Nakikita nyo, piniplex nila yung bundle-bundle. Dahil lang, ba't piniplex nila yung bundle-bundle na pera? Sports car, ba't nila piniplex yan? Para dumami pa lalo pera nila. Hindi naman yan para i-inspire ka. Putang ina, wag tayong maglokohan. Huwag tayong maglokohan, Pilipinas. Iniinggit ka nila para yung pera mo ilagay mo sa bulsa nila. Yun ang totoo. Iniinggit ka nila. Hindi lang talaga, alam mo, wala lang nag-i-expose nyo sa social media. Parang ako lang yata yung kaisa-isang nagsasabi ng ganyan eh. Ako lang yung kaisa-isang nagsasabi ng ganyan. Iniinggit ka nila para yung pera mo lagay mo sa bulsa nila. Tingnan mo yun ang mga nasa networking, di ba? Naglabas na labas sa sports car, labas na labas ng ganito, labas na labas ng mansion, pera, bundle, may cheque-cheque pa, hindi naman kanila. Sabi ko, mas feasible pa nga yung kanta na cheque-cheque ta eh. Cheque-cheque ta, miss, pakipot. Yun, at least, alam mo, totoo. Pero itong mga to, mga cheque-cheque nila, nako, putang ina, wag tayo maglokohan. Nako, sinasabi ko sa inyo. Ayun, follow-up question, brother. Okay na, brother, salamat. Sige, brother, bye-bye. Okay, okay. Yung mga medyo mahaba na yung pila. Yung mga gustong magtanong, nandito lang po yung nandito lang yung comment bar, yung katabi lang ng comment bar. Good morning, Idol, brother. Good morning. Ka? Idol, tatanong ko lang po sana kung bakit hanggang ngayon naghihirap ako? 20 years old pa lang po ako. Kasi 20 years old ka pa lang. Ano ibig ko sabihin? Wala ka pang enough na experience eh. Wala ka pa rin enough na knowledge para magpayaman. Pero alam gusto mo, brother, ko pong yumaman. Life is long. Mahaba ang buhay. Hindi mo napansin mula pagkabata mo hanggang 20 years, ang haba ng buhay. Tignan mo, yan yung panahon na pwede kang pumalpak ng pumalpak, magkamali na magkamali. Diba? Tapos, after 10 years, bata ka pa rin. Hindi mo lang yata napapansin ang haba-haba ng buhay. You have to take it easy, brother. Relax ka lang. Tapusin mo muna pag-aaral mo. Pagkatapos mo ng pag-aaral, mag-apply kang trabaho. Pag nakapag-apply ka ng trabaho, magpa-promote ka. Pag nagpa-promote ka, lalaki sweldo mo, makakaipon ka na marami. Yun. Pero you have to start somewhere. Simulan mo muna sa taba ng utak mo. Yun nga sinasuggest ko sa inyo. Kaysa gumawa kayo ng pera, magpataba kayo ng utak. Bakit? Yung pagpapataba ninyo ng utak, katumbas yan ang pagpapalaki ninyo ng sweldo. Katumbas yan ang pagpapalaki nyo ng pera. Pero, alam mo yun, pilit ka ng pilit. Gawa ka ng gawa ng pera. Tapos anong kaya mong ipagpalit? Kapalit ng malaking pera? Wala. Ang pinagpapalit mo ngayon, kapalit ng maliit na pera, yung maliit din na serbisyo mo na kaya rin gawin ng lahat ng tao. Bakit? Wala kang expertise eh. So ayan, sabi ko nga sa inyo, mga kabataan, magpakatalino kayo. Magpakataba kayo ng utak. Mag-aral kayo ng husto. Kung hindi mo kaya sa formal schooling, o di mag-test na ka. Kung di mo kaya mag-TESDA, humanap ka na kung sino mang mayaman na pwede kang dumikit doon para matuto sa kanya ng libre. Kung wala ka makitang ganun, kahit sino na lang, basta mag-aral ka. Ganon kasimple yung konsepto, mag-aral ka ng gusto, talinuhan mo, tabaan mo utak mo, galingan mo. Kung ano yung paborito mong gawin, yun yung aralin mo ng gusto, paano kumikita doon sa bagay na paborito mo. Tapos ngayon, tsaka kayo magkakaintindihan kung gaano kalaki pera kikitain mo, depende sa kung gaano kataba utak mo. Yung iba kasi pinipilit magtrabaho. Anong trabaho? Dumiskarte. Anong diskarte gagawin mo pag 20 anyos ka? Anong diskarte? Diba, hindi naman ikaw si Josh Mojica na tinulungan ni Ping Lacson. Hindi naman ikaw si Franklin Miano na ang tatay abogado at mayaman yung pamilya. Kung ordinaryong taong bayan ka lang, hindi mo pwedeng kopyahin yung mga influencer na yan. Bakit? Pinagtutulungan niya ng kung sino-sino mga mayayaman tao eh. Hindi naman nila sinasabi sa social media yan. Diba? Hindi naman nila sinasabi sa social media yan.
Kung makapamarali nga no rich parents daw ika. No rich parents, no connections, pure hard work. Talaga, pure hard work. Talaga lang Talaga lang Tangina. Mga taon to sinungaling. Mga taon to, nakakamangha. Alam mo, ingatan niyo yung sarili niyo sa mga nako-consume niyo galing sa social media. Ingatan niyo sarili niyo kasi karamihan sa mga nasa social media, mga sinungaling na mga tao. Lalo na yung mga nagyayaman-yamanan sa social media, karamihan dyan sinungaling. Either tinulungan niya ng kung sino mang mayaman o magulang nila mismo mayaman. Wala naman nagsasalita ng ganyan sa inyo Walang nagtatapat ng ganyan sa inyo, Pilipinas. Walang nagtatapat ng ganyan sa inyo. Sa akin, hindi naman ganun kakomplikado ang konsepto Ulitin ko, hindi ganun kakomplikado ang konsepto, Pilipinas. Tatalinuhan mo, gagalingan mo, lulupitan mo, titindihan mo, huwag ka munang gumawa ng pera, patabain mo muna utak mo. Patabain mo muna ng husto ang utak mo, kabisaduhin mo muna kung ano yung industriya ang papasukin mo, mag-aral ka ng kolehiyo kung kaya naman at pinapaaral ka ng magulang mo o ng gobyerno. Kung hindi kaya, mag-TESDA ka. Kung hindi kaya, magpaturo ka sa kung sino mang nakakaalam. Pero malayo ang mararating mo pag matalinong tao ka kesa nagtsatsaga ka sa kung ano mang barya yung kikitain mo dahil ang sabi ng isang poke ng inang influencer, dumiskarte ka na lang daw, wag ka na daw kumuha ng diploma. Mukhang nadali ka rin yata no? Diskarte na lang, wag na kumuha ng diploma, no? Oo, sir. Yan ang nga sinasabi ko. Tignan mo ngayon, tignan mo ngayon ang epekto na sa'yo. rin po ako, like safeguard. Yan na mismo epekto sa'yo. Ang epekto ngayon sa'yo, kikita ka nga. Pero ang kapalit naman nun, barya-barya lang yung kinikita mo, tas nasasayang lang ang buhay mo. Bakit? Hindi mo pinataba utak mo Hindi mo tinalinuhan Nakinig ka sa mga influencer na nuknukan din ng gago. 'Di ba? Yung mga tao na yan, nagsisipagsalita sa social media, mga matatalinong tao yan. Yung iba dyan, aral pa ng kolehiyo. Tapos sasabihin, hindi daw importante ang kolehiyo. Sobra ka naman. Wala raw ikaw natutunan sa eskwelahan. Wala raw ikaw mapapakinabangan sa mga natutunan sa eskwelahan. Walang mapapakinabangan sa mga natutunan sa eskwelahan. Bakit na yun? Bakit? Sige, okay, sige. Paliwanag, pag-usapan natin. Wala pala mapapakinabangan sa mga bagay na natutunan sa eskwelahan. So, ibig sabihin, yung doktor na nag-aral ng pagka-doktor, hindi niya napakinabangan yung pagiging doktor niya na natutunan niya sa eskwelahan. Isipin mo, kung hindi na pala kailangan ng diploma at kailangan pala diskarte lang, ano ngayon ang labas? Pag nagpagamot ka, humanap ka ng doktor na dumidiskarte lang, walang diploma ha? Pag magsasampa ka ng kaso, humanap ka ng abogado na dumidiskarte lang, walang diploma. Pagka sasakay ka sa eroplano, humanap ka ng piloto na dumidiskarte lang, walang diploma ha? Takin ng mga gagong tao to sa social media. Hindi daw kailangan ng diploma, dumiskarte na lang daw. Tignan mo, isa ka ngayon sa mga biktima ng mga ulol na yan. Isa ka ngayon sa biktima. There you go. Gusto ko na rin pong magtrabaho sa gabi at umaga. Kahit anong dami ng pinagtrabahuhan mo, pag hindi ka natuto ng financial management, which is parte ng pag-aaral yun, wala pa rin mangyayari sa buhay mo. Tama. Tanong ko sa'yo, tama. Pakita ko sa inyo. Tama. Pilipinas, diretsahan lang tayo. OFW, sino sa inyo, ang tagal mo na sa abroad, ang laki ng sweldo mo, wala ka pa rin ipon hanggang ngayon? Yung totoo lang. Type ako. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan, see. Kita mo. See? Ayan, ako boss. Yung sa kabila, ako. Dalawa live ko ngayon Para sa TikTok. Tatlo pala, kasama YouTube. Tara mo, nakita mo? Nakita mo kung gaano karaming tao, yung malaki ang sweldo. Magaling dumiskarte. Ayan, Seaman Seaman yung isa Pero wala pa ring ipon. Nakita mo? 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi natutunan ninyong dumiskarte. Ayaw nyong matuto kung paano gumawa ng pera at makapanatili ang pera sa mga bulsa ninyo. 'Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Kita mo? Itong mga tao na to na nasa comment section, brother, mas malaki pa kinikita nito kaysa sa'yo. Kahit mag-double job ka pa, mas malaki pa rin ang sweldo niyang mga yan kaysa sa'yo. Abroad yan Factory worker nga yung isa isipin mo yun. Diba? Isipin mo yun. 1 day millionaire if OFW. Yun na nga mismo. Diba? Kahit anong diskarte ang gawin mo, pag hindi mo pinag-aralan ng financial management, bubutata ka pa rin. Kaya huwag kayo maniniwala dyan sa mga influencer na nagsasabing hindi na daw importante pag-aaral. Naku, tangina. Idol, pwede mong ipaliwanag ngayon dito yung financial management. Basic. Pagmamaneho ng pera. Kung paano magmaneho ng pera.
At hindi naman ganoon kakomplikado Oo, yun. idol, ipaliwanag Paano ba yung pagmamaneho ng pera? Simple, kailangan yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Hindi naman komplikado yun eh. Tapos dapat lahat ng mga malalaking pagkakagastusan mo, puro mga bagay na pagkakakitaan lang din. Yun, hindi naman ganoon kakomplikado eh. Pwede mo sabihin, hindi naman ikaw matututunan sa eskwelahan yan. Talaga ba? May accounting nga sa high school, ano ba? May accounting sa high school eh. Ako, high school ako, may accounting kami nun eh. May steno pa nga kami. Oh. Diba? Pag hindi mo natutunan yung disiplina kung paano mag-handle ng pera, habang buhay kang bubutata, kakadiskarte mo ng kakadiskarte, hindi ka nag-aral kung paano magmaneho ng pera. Kailangan mong patabain ang utak mo, brother. Kailangan mong patabain ang utak mo. Yan ang hindi pinag-uusapan yung mga influencer na yan eh. Tingnan mo, kaliwat kanan ng turo niya mga influencer na yan kung paano ganito, paano ganyan, paano mag-business, paano bla bla. Pero tingnan mo, hindi nila pinapakita kung talaga bang ina-apply nila yung mga bagay na pinagtuturo nila sa social media. Madaling magturo ng kahit ano. Pero kung ina-apply mo ba yung mga bagay na pinagtuturo mo, ibang usapan yun. Tignan mo, katulad niyan, may binabanatan nga sa Amerika ngayon yung gym instructor na sobrang laki ng katawan, tapos araw-araw nilulubog niya yung sarili niya sa tubig na may yelo. Binabanatan ng taong bayan yun sa Amerika ngayon eh. Bakit? Hindi naman kasi ganun talaga yung totoong buhay eh. Madaling magsalita ng kahit ano. Ngayon, yung mga pinagsasabi mo, ang tanong, kaya mo bang panindigan? Diba? Yun eh. Alam mo, ingatan nyo ang sarili nyo doon sa mga influencer na turo ng turo, tapos hindi naman pinapakita kung paano ba yung mga bagay na pinagtuturo nila. Ulitin ko, ingatan nyo ang sarili nyo doon sa mga influencer na mahilig magtuturo ng kung ano-ano sa internet, tapos hindi naman pinaninindigan yung mga bagay na pinagsasabi nila. Hindi nila pinapakita kung paano ina-apply yung mga bagay na pinagtuturo nila. At tingnan mo, pinakamagandang halimbawa nga si Bugoy eh. Tingnan mo, diba? Ayun, sakto, may nagtanong tungkol kay Bugoy. Si Bugoy, isa sa mga pinakamagagandang halimbawa ng ng sinasabi ko. Bakit? Tingnan mo, sabi niya, wala daw ikang sinabi si God na huwag kang magparami ng asawa. Nung hinamong ko ng debate, kasi parehas yung Biblia at saka Quran, hindi ganun kadali ang pinagsasabi mo, Bugoy. Mahihirapan kang patunayan yan. Biblia at saka Quran, parehas mahihirapan kang patunayan yan. Hinamong ko ng debate yan si Bugoy, pumalag ba? Diba? Pumalag ba? Hindi naman ganoon kakomplikado eh, 'di ba? Ang dami mong pinagsasabi tungkol sa Diyos, 'di ba? Tapos inilalabas mo pa sa internet. Siguro kung kayo na lang 'yan, 'di ba? Sarili nyo lang 'yan. Okay lang, walang problema. Kayo lang 'yan, magtutropa lang kayo eh. Pero ilalabas mo sa internet 'yan, tapos palalabasin mo parang ang gusto mo gawin ng halos lahat ng tao yung mga bagay na pinaggagawa mo. Siguraduhin mo kasi susulitin kita diyan. Tignan mo, nung hinamon ko ng debate, pumalag ba? Pumalag ba? Yan ang sinasabi ko, mag-iingat kayo sa mga pinapakinggan nyo Pilipinas. Hindi lahat ng pinapakinggan ninyo totoo sinasabi. Marami dyan sa mga influencer na yan sinungaling. Uulitin ko, maraming influencer ang sinungaling. Lalo na yung mga nagsasabing wag ka na daw kumuha ng diploma, dumiskarte ka na lang, sinungaling yung mga tao na yan. Sinungaling. Kung ang paraan pala ng pagyaman dapat wag ka nang kumuha ng diploma, sana halos lahat ng nasa squatters area mayaman. 'Di ba? Bakit? Ang dami sa squatters area hindi nakatapos ng pinag-aralan eh. Meron diyan kakarampot. Pero ang majority diyan hindi nakatapos ng pinag-aralan. Ang dami nun. Bakit? Galing ako na squatter eh. Kaya alam ko, kung ang paraan pala para yumaman ka, dapat wala kang diploma, sana halos lahat na nasa squatters area mayaman. Tamo? 'Di ba? Hindi nila kayang patunayan yan. Diretsahan, hindi nila kayang patunayan yan. Mga pinagsasabi nila, hindi nila kayang patunayan yan. Tingnan mo, hanggang ngayon wala pa rin naghahamon sa akin ng debate tungkol dyan. May statistics ako eh. Na ang mas maraming mga mahihirap hindi nakatapos ng pinag-aralan. Mas maraming mga mahihirap hindi nakatapos ng pinag-aralan. Yan sinasabi ko sa inyo, Pilipinas, ingatan ninyo sarili nyo sa mga influencer na sinungaling. Ingatan ninyo sarili nyo sa mga influencer na sinungaling. Huwag nyo kakalimutan, Pilipinas. Huwag nyo kakalimutan, gaya ng sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Knowledge is power. Pag mas marami kang alam, mas malayo mararating mo sa buhay. Dito sa Pilipinas, puta, alam nyo naman di ba? Para makapag-apply ka ng trabaho na maayos, matino, maganda sweldo, kailangan mo ng kapirasong papel ang tawag diploma. Yung kapirasong papel, ang tawag diploma. Katibayan nyo na may natapos ka sa buhay mo. Ayaw nyo kumuha ng diploma, ngayon, hirap ngayon sa buhay. Ngayon, hindi naman automatic na halos lahat ng mga hindi nakatapos, walang pag-asa yumaman. Hindi ganun. Pero ibig ko sabihin, you are more likely to get better opportunities kapag tapos ka ng pinag-aralan. Kasi nga, ipipresenta mo resume doon at kasama mo ngayon sa pagpipresenta ng resume, nakatapos ka ng pinag-aralan, you are more likely to get a good job. Mas malamang na matatanggap ka sa mas maayos na trabaho.
Yun ang sinasabi ko. Ingatan nyo sarili nyo. Tama yung sabi nung isa. Sabi ni Boss J, puro salita daw. Tama talaga yun. May mga tao talaga puro salita lang. Kaya nga ginagawa ko, pinapakita ko na lang sa inyo. Diba? Kung paano umusad. Idol, may katanungan pa ako. Sige brother, go. Sa katayuan ko ngayon, Idol, dapat pa ba akong magkuripot o Oo. mapagbigay na lang, Oo. Idol? Dapat ka katayuan talaga ko ngayon, magkuripot. Bakit? Nagsisimula ka pa lang sa buhay eh. Unahin mo muna sarili mo, paalagwahin mo muna sarili mo, turuan mo muna sarili mo kung paano ba dapat magmaneho ng pera, mag-aral ka galing sa internet. At marami ka namang makikitang mga bagay dyan eh. Kaya nga sinasabi ko na nga sa inyo yung simpleng disiplina na dapat yung kinikita nyo mas malaki kaysa sa ginagastos nyo. Kaya ang karamihan ng mga Pilipino, either pantay yan o baliktad. Isipin mo, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo, ang tawag dito ipon. Pag binaliktad mo yan, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo, ang tawag dito utang. At maraming Pilipino tad ng utang. Wala na nag-uusap ng ganyan eh. Meron pa nga mga taong nagsasabi, lalo sa networking, umutang ka daw ika muna. Utang ka ika muna. Utang ka muna. Para makapag-business ka. Ha? Business? Talaga ba? Yung ino-offer nyo sa mga tao, business? Networking, business? Talaga ba? Kayong mga may-ari ng mga networker, kayo ang mga negosyante. Pero yung mga nasa ilalim yung mga networker, puta, yung mga yan, networker yan. Kayong mga negosyante na may-ari ng mga networking company, hindi naman kayo networker eh. Diretsahan lang. Supplier kayo eh. Diba? Supplier kayo. Nagsusupply kayo ng produkto dun sa mga networker. Diba? Huwag tayo maglokohan. Huwag tayo maglokohan. Hindi naman ganun kakomplikado buhay. Kumukomplikado lang kasi they prey on the gullible. Ang pagkain niyang mga yan, yung mga siraulong mga tao sa social media, mga taong uto-uto. Ngayon, nadali ka. Sinabi, wag ka na daw magtapos ng pag-aaral at dumiskarte ka na lang. There you go. Ngayon, ako, ito suggestion ko sa iyo. Bumalik ka sa kolehiyo. Pag-aralin mo sarili mo kung kaya. Kung di kaya, di mag-TESDA ka na lang. Pero importanteng aral ka, brother. Hindi mo madadaan sa paramihan ng trabaho yan. Puta, gagawin mo dyan, gagasgasin mo lang sarili mo hanggang mapagod ka ng gusto, hanggang mamatay ka, sobrang pagod. Tapos yung pambayad mo sa ospital, kulang pa kaysa dun sa kinita mo. Gagasgasin mo sarili mo ng gusto. Hindi mo ang pagyaman, hindi mo madadaan yan sa paramihan ng trabaho. Hindi ganyan yan. Hindi ganyan ang pagyaman. Hindi ganyan. Gagasgasin mo sarili mo hanggang magkasakit ka. Tapos pag nagkasakit ka, kulang pa pambayad sa ospital yung mga kinita mo. Naku, putang ina, hindi ganyan ang pagyaman, brother. Hindi ganyan ang pagyaman. Follow-up question. Wala na, Idol. Salamat. Okay, sige, brother. Thank you. Bye-bye. Okay, next tayo. Hanggang 1 oras lang ako sa YouTube. Kasi binabanata na naman ako ng TikTok ng kaliwat kanan na naman na ano eh. Violation na naman eh. Yeah. Katayo ng Good morning, brother. Morning, brother. Taga So, ako pala yung nagtanong. Taga Mindanao. Dipolog. Okay. So, ako pala yung nagtanong. Like, matagal na yun, nagtanong ako about business and then sabi mo, in-advisean mo ako na yan na yung phase na mag-expand. Ikaw yung naboboard na sa negosyo. Okay. Pero ang nangyari, brother, ganito, yung sa advice mo kasi, sabi mo na, seek like sa spirituality, and all ganyan, and then, or, like, tulungan yung kapwa natin sa pagbigay ng knowledge. Yun, sinunod ko lahat. Ang nangyari sa akin, namulat yung mata ko na, yung mga friends ko pala, yung nag-start na ako na mag-share about sa like sabay-sabay tayo pataas ganyan. Ano pala mga linta pala. Kumbaga linta kasi ingatan mo ang sarili mo sa mga linta. Napakarami niyan. Napakarami niyan. Ang gusto lang yung produkto nung pinaghirapan mo. In short, yung pera mo ang gusto nila. Pero yung karunungan ayaw nila. Yung mga ganun tatapon mo talaga. Yes. Wala kang magagawa sa mga ganun, tatapon mo lang talaga yan. So, yun yung pasensya nagluluto kasi ako eh. Okay. So, yun yung nangyari sa akin. So, sobrang ganda ng na-advise mo. Like, gusto ko lang magpasalamat kasi, yun. Nag-start na ako like, encourage sa kanila. Yung ginawa ko. Yung isang kaibigan ko, hinikayat ko siya. Parang interested din kasi siya eh. So, binigyan ko siya ng
like capital. Or like sa akin yung business, tapos sabi ko, ikaw mag-manage. Nako, puta. So, Malabo yan. Ang nangyari, hindi pumaldo. Wala talaga. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, malabo yan. Bakit? Oo. Kasi kung uusad yung tao na yan, sana noon pa umusad yan. Hindi pera makakapagpausad yan. Bibigyan mo pera, tapos siya magmamaneho ng negosyo. Kung marunong magmaneho ng negosyo yan, sana noon pa kahit wala siyang pera. Oo nga, like, Kasi kaya naman manggaling sa ipon eh. Kaya manggaling sa ipon yung pampuhunan sa negosyo. Tingnan mo yung ginawa ko ron sa Tondo. Kung nakita mo nung nagbabalat ako ng basura doon sa Tondo. Nakita mo yun, di ba? Nagbabalat ako ng basura doon. Yung pinag-ipunan ko, yun din yung pinang negosyo. Hindi yan inutang. Hindi rin yan hiningi katulad ng ginawa sa'yo. Na hiningi lang sa'yo. yun nga eh. Ingatan mo sarili mo, lalo sa mga kaibigan. Pag tutulong ka sa kapwa-tao, I strongly suggest ang pwede mong tulungan yung mga ordinaryong taong bayan. Pero kaibigan, dahan-dahan ka. Ingat ka sa mga kaibigan. May mga iba dyan, linta. Nakita ka nila mula nung panahong mahirap ka pa eh. O ngayon, tinulungan mo yung mga tao na yun. Naku po, butang ina, naaalala pa rin nila ikaw nung panahong mahirap ka pa. Yun ang naaalala nila. So ngayon, lilintain ka naman ngayon. Oo nga eh. So, yun yung nangyari. Like, nag-expand ako, and then ang ginawa ko, gusto ko rin tumulong. So, yun yung way. Pero, ang nangyari yun. Pero, okay naman kasi... Ako, ito. May bago ako suggestion sa'yo. Ito kapakipakinabang to. Sa loob ng negosyo mo, nakita mo na kung sino yung mga subok. Yung mga katiwala mo na alam mong mga matitinong tao, yun ngayon ang tulungan mo. Kaysa kukuha ka ng total stranger, o worse, kamag-anak, kaibigan. Yung mga nasa loob na ng bakuran mo, na alam mong mga matitinong tao, yung mga yan yung benggahan mo. Yun ngayon yung tulungan mo. Nice. Ganda lang, brother. Oh, yan, mas alam ko na yung mga yun eh. Subok mo na yung mga yun eh. Nasubukan mo na sila sa mahabang panahon na alam mo na hindi mga parasite yung mga yan. Kasi mga parasite, putang na walang lugar yan dito sa mundo. Mag-aral muna sila kung paano gumagana mundo. Pero parasite, tutulungan mo, puta, lilintain ka lang yan hanggang mamatay ka. Pag naubusan ka na, iiwang ka na niyan, tuyo ang dugo mo. Ang daming kamag-anak, ganyan ha. Tanong mo, pakita ko sa inyo. Tama. OFW, ilan sa inyo, yung mga kamag-anak nyo na tinutulungan nyo, tas hingi na lang ng hingi, tas lahat na lang ng bagay, inasa na lang sa inyo. Type ako. Ayan, tignan mo, papakita ko ngayon sa iyo kung gaano karami ang mga yan. Hindi ka dapat tumulong sa mga linta. Ayan o, tignan mo. Ayan o, kita mo. Ang gagawin niyang mga yan, uubusin lang lahat ng meron ka. Tapos pag naubos na lahat ng meron ka, goodbye ka na. Lilipat naman yan na susunod naman na malilinta nila kung mapipuwersa sila magtrabaho kasi wala na silang choice. Naipit na eh. Wala nang ibang malilinta eh. Yung mga linta, napakarami yan. Sisip-sip lang ng dugo yan. Pag naubusan ka na, lalaglag ka niyan. Pag uwi mo ng Pilipinas, OFW ka, aasarin ka pa niya mga hayop na yan. Nasa na yung pera mo? Akala ko mayaman ka, OFW ka eh. Aasarin ka pa ng mga yan. Iinsultuhin ka pa ng mga yan. Worst niya, nangihingi sila sa'yo, ayaw mo nang magbigay dahil nadala ka na sa kanila, or worse, wala ka nang maibigay, ikaw pa ngayon yung masamang tao na akala mo hindi mo sila natulungan dati. Pakiramdam niyang mga yan, yung mga kamay nila nakakapit sa bulsa mo eh. Nakapasok sa bulsa mo na dapat pagbunot nila ng kamay nila galing sa bulsa mo, may mabubunot sila. Hirap sa mga tao. Napakaraming ganyan. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyan. Mga basura ng lipunan niya mga yan eh. Sabihin, sakit mo naman magsalita. O di sige, pakainin mo yung mga basura ng lipunan. Tapos pagtanda mo, pag di mo na kaya magtrabaho, tsaka mo dala sabihin, tama ako. Ganun lang naman yun eh. Diba? Lagi namang nasa huli pagsisisi eh. Punuin mo sarili mo ng mga linta. Tapos balik ka na lang sa akin pag matanda ka na, pag di mo na kaya magtrabaho. Malamang patay na rin ako nun. Tapos tsaka ka dala magpasalamat. Pero malamang di ka magpapasalamat nun. Malamang magsosorry ka nun sa akin sa mga sinabi mo sa akin. Tapos tsaka mo lang malalaman, tama pala ako. Follow-up question, brother. I don't know. Kasi yung nangyari sa amin. Nakita mo to? Gene09, I'm speechless here and crying. See? Kita mo? Ramdam nila yan. Ramdam nila yan. Kasi maraming mga taong naubos dahil sa mga linta. Biro mo, minsan panahon may pera ka. Minsan panahon alagwado ka. Nagkasakit ka. Tapos, yung mga taong may utang sa'yo, hindi mo masingil. Tapos yung mga magulang mo na binigyan mo ng pera, hindi ka matulungan. Yung mga kapatid mo, pinagatas mo yung mga anak nila, pinadayaper mo yung mga anak nila, binigyan mo pa ng pangkain at pampasyal at pang-birthday at pang-fiesta. Nung ikaw yung magkasakit, hindi ka man lang mapautang.
Kita mo? Ayan, tinan mo. See? Kita mo yung comment, oh. Kita mo, bumabaha yung comment, oh. Kita mo, bumabaha yung comment. That's myself. Yan, sabi ng isa, ikaw pa masama. Ayan, oh. Tinan mo. Sabi ng isa, that's myself. See? Hindi naman ganun kakomplikado buhay eh. Pag tumulong ka sa mga siraulong tao, susunod niyan, damay ka na. Damay ka na. Idadamay ka ng mga miserableng tao, naghahanap ng idadamay yan. Mga miserableng tao, naghahanap ng mga idadamay yan. Kaya ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyang klase ng tao. Sa akin, hindi ganun kakomplikado buhay. Pag nakita nyo na hingi ng hingi, hingi ng hingi, hingi ng tulong. Yan ang tawag nila dyan eh. Yan ang tawag nila dyan, tulong. Pero yung salitang tulong, iba definition sa kanila ng salitang tulong. Ang definition sa kanila ng salitang tulong, ano yan? Sustento. Sustento dahil tinatamad silang magtrabaho o tinatamad silang magkaroon ng disiplina para mag-ipon ng sariling pera. Ang gusto nilang mangyari, ubusin yung pera nila, tapos tsaka sila hihingi ng tulong sa'yo para sustentoan mo yung kagaguhan nila. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Napakaraming ganyang klase ng tao. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyang klase ng tao. Napakaraming basura ng lipunan. Napakaraming basura ng lipunan. Yung iba nga mga basura ng lipunan, nagsiakyat pa sa social media ngayon. Influencer na yung iba eh. Influencer yung iba. Ayan, tatindi. Anyways, follow-up question, brother. Ano yung mga greedy pigs? Mga gutom na baboy. Okay. So yung ano naman brother is based sa sitwasyon in the 25 years old na ako, and then yun, like business, and then source of income, like kaya akong mag-travel, like kaya akong hindi mag-work ng isang buwan, ganyan. So kaya naman like magsulo na, kumbaga hindi na mag-aataw ka, ano ba. So ang mga kaibigan ko ngayon or mga kababata ko na like gusto ko sana kami yung sabay-sabay ba. Kaso lang, nami-misinterpret nila ako pag sinasabihan ko sila ng ganito gawin, ganyan. So, parang nagsasuggest lang naman ako, pero nami-misinterpret nila. At saka, ngayong mga times na simula nung, like, yung nalaman, yun na, nalugi yung, nag-extend ako and then nalugi. Hindi na ako masyadong sumasama. So ngayon, parang ang naging is, masama na ako ba, nakaibigan, ganyan. Yun nga yung sinasabi ko, ang tinulungan mo kasi mga linta, yung mga yan, ang gusto lang yung pera mo, bigay mo sa kanila yung pera mo, lalamunin nila ng gusto yan. Hindi niyan gusto magtrabaho, hindi rin niyan gusto magnegosyo, ang gusto niyan yung pera mo, bigay mo sa kanila. Ngayon, ito masama, pag natikman nila yung pera mo, tapos wala na, tapos ayaw mo nang magbigay, tapos yun na pala yung huling patikim mo ng pera mo sa kanila, ikaw pa ngayon ang masama. At yan na nga, natikman mo na nga. Susunod kasi, mamimili ka ng tutulungan. Yung mga empleyado mong matitino, yun na lang ang tulungan mo. Paalagwahin mo buhay. Hindi ako sino-sino mga kaibigan mo pa. Puta, papaalagwahin mo buhay ng kaibigan mo. Hindi bali sana kung yung kaibigan mo na yan, tapat na tao at maayos maghanap buhay. At hanap buhay ang importante sa kanya, hindi yung pera mo. Ibang usapan yun. Pero karamihan sa mga kaibigan, ganyan. Yan mo, pansinin mo. Sa akin, meron akong mga ilan na mga kaibigan, pero ang majority ng mga nakadikit sa aking mga tao, mga hindi ko kakilala. Dito na lang kami nagkakilala. Paglipas ng ilang panahon, nagkakilala kami, pasok siya sa negosyo ko, apply siya sa akin, apply sa ganito, apply sa ganyan, apply sa ganon. Meron akong mga kaklase noon na naging empleyado ko. Pero napaka-konti nun. Meron din ako mga kaibigan na naging empleyado ko, pero napaka-konti nun. Kasi ang majority ng mga kaibigan ko dati, pinagkukuha ko. Alam mo, Pilipinas, maintindihan nyo lang, hindi ako nagsasalita ng diretsong wala akong malay sa mga bagay na sinasabi ko. Kaistupiduhan yun. Karamihan sa mga bagay na natututunan nyo galing sa akin, personal na na-experience ko. Personal na na-experience ko. At hindi lang galing sa isa, dalawa, tatlo. Hindi, marami akong mga naging pagkakamali. Yung dami ng mga pagkakamali ko ngayon, ibinabahagi ko sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat ginawa ko nung mga panahon na nagkakamali ako. Mga personal na experience ko, itong itinatawid ko sa inyo, katulad dyan sa konsepto ng pagkuha ng kaibigan at saka kamag-anak. Personal na experience ko, hindi magandang konsepto yung kumuha ng kaibigan at kamag-anak sa negosyo. Hindi maganda. That's a very bad idea. Diretsahan lang. So paano yun? Sir, like for example, like gusto ko pa rin kasing magkakasama kami kasi yun. Hindi mangyayari yun. Magkita-kita na lang kayo, mag-sponsor ka na lang. Yun na lang pwede mong gawin. Magkita-kita kayo, once a year, mag-sponsor ka na lang ng resort o magpainom ka. Ikaw yung bida, hindi ka pa masamang tao.
Pero papasok mo yan sa isang hanap buhay, tapos kasama ka ron sa hanap buhay na yun, tangina, too much familiarity breeds contempt. Dudurugin ka ng mga tao na yan. Maniwala ka, bukas makalawa, mapapansin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, puro mga taong may inggit pala sa'yo, at lahat pala galit sa'yo, dahil pinasok mo yung 2, 3, 4 na kaibigan mo, lahat ngayon ng kaibigan mo, nahawahan ng basura ng utak nila, kasi iniisip nila, ikaw pinakamasamang tao. So, separate pala, no? Like friendship lang. Business. Huwag mong pagsamahin yung pagkakaibigan at saka pagnenegosyo. Huwag mo rin pagsasamahin yung negosyo, completely ihiwalay mo. Ito yung pamilya, kaibigan, bla bla, etc. Ito yan. Ito yung pagkakakitaan, ihiwalay mo sila doon. Huwag mong pagsasamahin yung pagkakakitaan at saka personal na buhay mo. Yung personal at saka professional na buhay mo dapat magkahiwalay yan. Hindi pwedeng walang boundary. Hindi pwedeng walang boundary. Yung personal at saka professional na buhay mo dapat magkahiwalay yan. Hindi dapat nag-i-intercross yan. Yung personal mo pinapasok mo sa professional, yung professional mo pinapasok mo sa personal. Hindi dapat nag-i-intercross yan. Okay, nice. And you are welcome sa mga audience, you are welcome to disagree with me. Pero in every rule there's always an exception. Napakabihira nga lang nun. Napakabihira. Follow-up question, brother. So, yun lang, brother. Thank you. Okay, sige. Thank you very much, brother. Bye-bye. Okay. 51. Sa mga nasa YouTube, paki-share nyo nga muna tong live ko. Nagtsatsaga na rin lang naman ako na masakit ang mata ko rito dahil sa matinding sikat ng araw. Hindi pala gumagana. Matindi talaga. Yung sombrero yung gumagana, hindi yung shades. Sombrero tuloy gumagana. Idol, kalbo ka. Hindi ako kalbo. Mahaba buko no. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Next tayo. Porsche. Yung sombrero talaga yung gumagana In fairness nagagawa ng sombrero yung trabaho niya. Porsche, good morning. Taga saan ka? Good morning po. Quezon City. Quezon City. Ano tanong mo, sister? Kasi po yung last year lang na nagtayo ako ng business. May problema yung audio mo. Hindi ko alam kung naka-headset ka, naka-bluetooth ka o ano, pero medyo mahina na may gumagasgas. Yan, parang medyo okay na yata. Apo. Kasi napanood ko po yung ngayon, yung last na nag-guest. Naka-relate po ako dun. Kasi tama naman na hindi pwedeng pag-i-pasok mo sa negosyo mo yung kamag-anak, kaibigan, lalo yung kamag-anak. Kaya ang nangyari, nag-fail yung business, nagsarado. Ngayon, nadidepress ako. Ano buhay mo ngayon? Tapos tama lang po ba na inilayo ko na po. Babalik na lang po ako sa abroad. Okay. Tuloy mo yung tanong mo. Tama po ba na? Tama po ba na iiwas ko na yung sarili ko sa kanila? Oo. Kahit kamag-anak ko pa. Oo. Na kumbaga parang sila na yung kinalakihan ko. Oo. Tinuring kong magulang yung tiyahin ko. Kumbaga. Oo. Tama po ba yun? Tama yun. It will take some time. Matatagalan yan. Pwede kang mag-abroad. Alis ka muna ng bansa. Maliban na lang kung may anak ka. Pwede kang lumipat muna ng ibang lugar sa isang lugar kung saan di mo sila nakikita. Pagka may reunion, tsaka na lang kayo magkita-kita. Pero tama yun na lumayo ka muna. Bakit? Mainit pa Sila yung cause ng depression mo Alam mong hindi makakabuti na dumikit ka sa mga tao na cause ng depression mo. Kasi kumbaga parang inakala ko na nagiging proud sila dun sa ginawa ko na nag-for good ako. Kasi 15 years akong nag-abroad. Tapos kumbaga yung ginawa ko para lang sa mga anak ko na mag-for good na ako. Aminado naman ako ng mga desisyon ako sa buhay na mali. Nagkamali ako.
Pero, ang inaasahan ko sana, kumbaga parang sila yung unang mga tao na mag-iintindi sa akin. Pero mali kasi sila yung unang tao nang husga sa akin. Huhusgahan ka lang ng mga kamag-anak mo pag wala kang pera. Totoo po. Pero pag may pera ka, ikaw ang pinakamabango kahit kagaguhan pa yung pinanggalingan ng pera mo. Take it from me. Take it from me. Totoo po yun. Marami akong perang galing ng kagaguhan minsan panahon. Pero mahal na mahal ako ng mga tao. Kahit galing sa kagaguhan yung pera. Totoo po yun. Kumbaga, ngayon, nagigilty ako kasi ganun yung ginagawa ko. Isang lugar lang kami pero hindi, simula po nung Pasko, hindi na ako nag-reach out sa kanila hanggang ngayon. Parang, hindi ganun kakomplikado ang buhay, sister. Hindi ganun kakomplikado ang buhay. Hindi na importante kung sino pa yan. Pag yung mga tao na yan, alam mong isa sa mga dahilan kung bakit gugustuhin mo magpakamatay o depress ka o kung ano pa man, anxiety ka, cut mo na kagad sa buhay mo. Balik ka na lang sa kanila pagka emotionally ready ka na. Hindi ganun kakomplikado ang buhay. Kasi ano gagawin mo? Ipipilit mo dahil lang nangyari, nakadugo mo sila pagkatapos ng kagaguhang nangyari. Eh tinan mo, katulad nun, ang tagal mo sa abroad, umuwi ka ng Pilipinas, pinilit mo magnegosyo, isinaksak mo yung mga tao na yun sa negosyo na yun, tapos yung pang mga tao na yun ang cause kung bakit nalugi yung negosyo. See? Tapos ngayon, ini-expect nila na okay lang kayo, normal lang kayo. Sila pa yung unang nang husga. Alam mo, Pilipinas, meron namang paraan para umalago yung negosyo kahit kamag-anak ninyo yung nandun eh. Pero ang punto, dapat mas mahal mo yung kamag-anak mo kaysa sa pera mo. Dapat ganun din sila sa'yo. Kung hindi rin lang naman mutual, wag na lang. Kasi maraming kamag-anak, interesado lang sa pera ninyo. Oo, interesado sila sa inyo. Kasi kayo yung dahilan kung bakit may pera. Sakit, no? Akala ko dati, ano lang yun, kumbaga sa iba nangyayari, pero sa akin din pala. Kaya ginawa ko, completely yung matagal ko ng account na FB, binura ko talaga yun. Kasi nandun lahat ng kamag-anak. Congratulations! Ngayon, naiintindihan mo na ngayon. Alam mo, yung buhay kapag walang nakapaligid na kamag-anak. Tahimik. Mas payapa, ano? Yan yung dahilan kung bakit mas prefer ko yung ganito. Walang kamag-anak. Hindi naman ganun kasi kakomplikado buhay eh. Pagka sumasakit na ulo mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, hindi na importante kung kadugo yan o hindi, o kaibigan pa yan. Kung sino pa man yan, ang bottom line simple eh. Kapag ka itong mga tao na to, apektado yung peace of mind mo sa pagkakaroon ng mga taong ganito sa paligid mo, cut mo na kagad yung mga tao. Balik ka na lang paglipas ng panahon. Kaya ngayon po, babalik na lang po ulit sa abroad at magsisimula ulit. Congratulations, may direction ka na. Nakakapanghinayang man yung 15 years na pinaghirapan ko na tanong. Huwag ka nang manghinayang doon. Lesson learned. Yung mga bagay na wala na at hindi nyo naman na maibabalik, huwag nyo nang panghinayangan. Tingnan nyo, yung perang kinuha sa akin ni Angel, hindi na ako nanghihinayang doon, tuloy ang kaso. Pero hindi ako nanghihinayang doon. Kasi wala namang sense na panghinayang ka pa sa 150,000. Walang sense yun. Tuloy ang kaso. Ganun lang kasimple yun. Totoo. Gawa ka na ulit ng bagong pera. Mas madaling gumawa ng bagong pera kaysa mang problema ka sa perang wala na. Lalo na tungkol sa panghihinayang. Ano yan eh? Tapong klase ng idea yan eh. Yung konsepto ng panghihinayang sa bagay na wala naman na. Yung sarili mo na kaya mo pa yun. Kilala ko naman yung sarili ko na kaya ko pa. Kaya ko pang kumita ng gano'n. Good. Congratulations. Okay. Alam mo na ngayon yung direction mo. Follow-up question, sister. Yun lang po, sir. Thank you so much. Nakarelate lang kasi po ako dun sa last guest po. Okay. Salamat, na-appreciate kita. Okay. Last question tayo. Last question. Bye-bye. Okay. Ang ganda ng umaga. May mga nagja-jogging dito eh. Madaming tao rin sa paligid niya. Okay, mukhang wala si brother. Next tayo. Ayun.
Masok. Good morning, brother. Ala ko wala ka eh. Okay, sige. Ano tanong mo? Nandito ako. Brother, dalawa lang ang tanong ko. Yung una, naniniwala ka ba sa konsepto na pag hindi ka nakalabas sa comfort zone, hindi ka mag-improve? Hindi lahat ng comfort zone kailangan labasan mo. May mga comfort zone na okay lang na nandun ka. Bawa, comfort mo, pamilya mo. Lalabas ka sa pamilya mo. Wala namang ginagawa sa'yo masama. Aalamin mo lang kung alin-alin yung mga parte ng comfort zone mo na palagay mo kailangan mo ng improvement at mahihirapan ka mag-improve pag nandun ka sa loob ng comfort zone. Wala nang sasalita na ganyan sa internet eh. Lahat ng tao sinasabi comfort zone para ba sa demonyo ang dating eh. Hindi, yung comfort zone, lugar yan kung saan safe ka. Kaya nga tinawag na comfort zone, hindi ka naman magiging komportable sa isang lugar kung saan hindi ka safe. Kaya tinawag na comfort zone eh. May mga tao lang talagang banu lang talaga eh. Pagka sinabing comfort zone, akala nila sa demonyo kagad. Na para ba kailangan alisan mo yung comfort zone na yan. Hindi lahat ng comfort zone kailangan umalis ka. May mga comfort zone na okay lang na nandun ka dahil wala naman damage sa'yo na nandun ka sa comfort zone na yun kasi okay lang naman sa'yo na nandun ka. Dun sa mga bagay na hindi ka okay na nandun ka sa loob ng comfort zone mo, yun yung ilalabas mo. Ano yung mga yun? Halimbawa, sa konsepto lang ng paghahanap buhay, isa sa mga pinakamalalaking comfort zone yan na kapag ka nahirati ka na sa paghahanap buhay mo, tuwan-tuwa ka na, mahal na mahal mo na trabaho mo, hindi mo na nakikita kailangan mo pala mag-grow dun sa trabaho na yun, hindi ka nag-a-apply ng promotion. Diba? Parehas lang na kumpanya, hindi ka nag-apply ng promotion. Bakit? Tuwan-tuwa ka na dun sa kinikita mo eh. Tuwan-tuwa ka na rin dun sa tuwan-tuwa ka na rin dun sa mga kasama sa trabaho. Pagka nag-apply ka ng promotion, yung promotion, lateral transfer, kabilang department. Kahit nasa capacity mo, kahit nasa capability mo na makapag-apply ka ron at matanggap ka ron, hindi ka nag-a-apply. Bakit? Komportable ka na eh. Tapos saka mo lang marirealize na kailangan mo palang umangat sa paghahanap buhay kapag may problema ka na sa pera. Diba? Yun yung tungkol sa comfort zone. Walang nag-uusap ng ganyan sa social media. Wala rin nagtatapat sa inyo ng ganyan. Walang nagtatapat ng ganyan sa inyo sa social media. Ako sa akin, Pilipinas, pagtatapatan kita, lahat sasabihin ko sa'yo. Lahat ng mga palagay ko, hindi naman ako masyadong mapapahamak dun sa mga konseptong ilalabas ko sa inyo. Hindi kita paglilihiman. Yung iba, pinababayaran pa yan ganyan eh. Mga ganyang information, pinababayaran pa yan. At mahal ang bayad para sa ganyan. Life coaching yan eh. Technically, life coaching na yan eh. Diba? Alin-alin dun sa loob ng comfort zone mo, yung palagay mo kailangan mong mag-improve. Alin-alin dun sa mga comfort zone mo, yung palagay mo hindi kailangan mag-improve. Yung mga hindi kailangan mag-improve, huwag kang umalis dyan. Yung mga kailangan i-improve mo, lalabas ka ngayon ng comfort zone. Tapos iba't iba yung labas ng comfort zone na yan. Discuss ko sa inyo susunod na pagkakataon. Iba't iba yung comfort zone na yan. Iba't iba. Follow up question, brother. Doon naman sa paglabas. Ano tanong mo? Doon naman kung paano lumabas sa comfort zone. Halimbawa, kung nasanay ka na ng ganito, ganyan, paano mo sasanayin yung sarili mo na wala na yung ganito, ganyan? Kasi maraming bagay na. Alamin mo muna sarili mo, ano ba gusto mo mangyari? Kasi pag hindi mo alam kung anong gusto mo mangyari, kahit ano pang alisin mo sa buhay mo, wala pa rin kwenta. Bakit? Pinahirapan mo lang yung sarili mo, tapos wala ka naman napala. Alamin mo muna kung ano ba gusto mo mapala sa buhay mo sa pag-alis mo sa comfort zone mo. Tama? Yun na mismo. Alamin mo muna eksakto ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo. Doon sa parte ng buhay mo na yun, napalagay mo medyo nahihirapan ng kanang bahagya dahil nga sumobra na yung pagkakomportable mo doon sa parte ng buhay mo na yun. Yun ngayon, ayusin mo. Doon ka ilalabas ng comfort zone mo. Pero unahin mo muna malaman ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve doon sa bagay na paglabas mo sa comfort zone. Kasi pagka yung paglabas mo sa comfort zone, walang dahilan, tapos basta na lang ginawa mo, tinorture mo lang ang sarili mo, edi ang labas nung pinahihirapan mo yung sarili mo, tapos wala ka naman napapala. Parang kang kumukuha ng bato, tapos pinapalo mo sa ulo mo, dapat tumigas yung ulo ko. Bakit mo gustong tumigas yung ulo mo? Yun yung punto ron eh. Ba't ba gusto mo kasi tumigas yung ulo mo? Pinapalo mo ng bato yung ulo mo para tumigas yung ulo mo. Tapos wala ka naman dahilan kung ba't gusto mong tumigas yung ulo mo. Ano yan? Gets mo yun? Alamin mo muna ano ba gusto mo mangyari. Hindi, kailangan ko makapanalo ng laban na untugan ng ulo. Yun, kahit paano meron ka ng purpose. Kailangan mong manalo sa untugan ng ulo. Ang pangit na analogy nun, untugan ng ulo. Follow up question, brother.
Yun lang, brother. Maraming salamat. Okay, doon sa mga nagtatanong saan sa Mahabang Parang, nandito po kami sa Mahabang Parang, sa Domsa Viewpoint, sa Angon Rizal. Ulitin ko, Domsa Viewpoint, sa Angon Rizal. Okay ka na, brother? Wala na follow-up question? Okay na ako, brother. Okay, good morning sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo. Ang ganda-ganda ng araw ngayon. Bye-bye! Ang taas ng sikat ng araw. Okay. Tapos na live natin ha. Bukas ulit, alas 6 ng umaga. Bye-bye!